It's me, Len, at narito na naman po tayo para sa ating ikaw 165th day na ating sharing ng devotion video. And today is Wednesday. Ayan, medyo dito nag-dinner ang mga kaibigan at pamilya ng aking alaga. So, pero okay naman, alas 10, ayan, nakagawa na tayo ng ating devotion video. So, bago po tayo magpasimula ng ating devotion, wag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon para sa napagtagumpayan nating buong araw na ito. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at tinadakilangin yung pangalan Panginoon dahil sa panibagong buhay, kalakasan at hininga Panginoon na ipinagkaloob niyo sa amin. Gayun din ang mga blessings Panginoon na lingid at hindi lingid man sa amin Panginoon. Salamat Panginoon dahil napagsilbihan namin ang aming mga amo ngayong buong araw na ito Panginoon ng may saya at buong katagumpayan Panginoon, at dalangin namin na kung paano nyo kaming sinamahan ngayong araw na ito Panginoon, ay sasamahan nyo rin kami sa bawat yugto ng aming buhay Panginoon. At ngayon Panginoon, idadako na naman po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita Panginoon, na lagi naming maging kaligayahan Panginoon, na namnamin at palagi ang mapakinggan at mabasa Panginoon ang inyong mabuting balita at salita Panginoon. At ito din ay aming ibahagi sa aming kapwa kagaya ng inyong Great Commission Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations Panginoon. Alam po namin Panginoon na kayo lang ang may kakayahan na baguhin ang puso, isip, espiritu at ang pag-uugali ng bawat isa Panginoon, nang sa gayon we will be more like your Son Jesus Christ, to be Christ-likeness Panginoon. Habang buhay at walang sawa po kaming magpapasalamat sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus Panginoon, na pagsasakripisyo at pag-aalay ng kanyang buhay Panginoon, sa kabila ng kami ay makasalanan pa Panginoon at hindi karapat-dapat Panginoon. Tunay na ang pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon, ay wagas at walang kapantay, Panginoon. Unconditional, Panginoon, na hindi kayo tumitingin, Panginoon, sa aming karumihan, Panginoon, bagkus sa amin na mga tumanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ay inari nyo kami bilang inyong anak, Panginoon. Pasalamat din po kami, Panginoon, sa banal na Espiritu, Holy Spirit, Panginoon, na siyang laging gumagabay sa amin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Ang siyang nagkukonvict kung ang mga ginagawa ba namin ay hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. At siya ring mag-uudyok sa aming Panginoon na gawin kung ano ang nakapagpapasaya at kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at hindi kami, Panginoon. At let your glory, Panginoon, shine upon us, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang gagabay sa amin upang ang mabibigkas, Panginoon, ang aming big ay tanging para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Kayo po ang dinadakila at pinupuri namin, Panginoon, at nawa ay patuloy namin na magagawa, Panginoon, ang mga devotion na ito sa bawat araw, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit nyo para makapag-provide sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, at ng aming pamilya, Panginoon. Ang protection, guidance, Panginoon, wisdom, Panginoon, at lahat ng hihilingin ng bawat tao, Panginoon. Ito man ay sa aspetong pinansyal, sa aspetong emosyonal, Panginoon, o sa aspetong spiritual, Panginoon, alam namin na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa aming mga trabaho, sa aming mga amo, sa aming mga negosyo, at mga pinagkakakitaan, lalong higit, Panginoon, ang ginagawa namin, Panginoon, na pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo sa buong mundo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sabi po dito sa Lucas 20:39, ayan, sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, maganda ang sagot ninyo." Message at sa pagkamangha sa mga sinabi ni Jesus, ay sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na maganda daw ang sinagot ni Jesus. Application. Diba at namangha o nabilib nga ang mga tagapagturo ng kautusan kay Jesus dahil maayos na naipaliwanag ang katanungan ng bawat sumubok sa kanya. Kaya wala silang nagawa kundi purihin at sabihing maganda ang mga sagot ni Jesus. Ngunit madalas ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi sa galing mong magsalita o magpaliwanag kundi sa pagiging marunong makinig, umunawa at mag-alaga ng kapwa. Dahil gaya ang mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo at mga Saduseyo ay mga kilalang relihiyoso
at kabisado ang kautusan ni Moises. Subalit di gaya ni Jesus ay hindi sila marunong makinig sa tanong ng iba. At kung may sasabihin sa kanila ang iba ay minamasama nila. Si Jesus, bagamat alam ang lahat, maging ang iniisip ng bawat tao, pero hinahayaan niya itong malayang magtanong o sumagot kung ano ang palagay nito sa isang bagay o sitwasyon. Lumalabas ang nalalaman ng puso at isip ng tao kung ito ba ay pinaghaharian ng Diyos o hindi. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. Kasi ang mga sumubok sa ating Panginoong Yesus is mga kilalang mga religious people like Pharisee, Sadducee, diba? And mga teachers of the law. Pero, dito ay nagsalita ang mga teachers of the law na teacher. Ang mga sinabi mong yan ay talagang mabubuti at maganda, diba? Maganda nga pagkakasabi. So, diba? Kumbaga, wala na silang ibang magawa dahil sabi, ano ba yan? Kahit anong gawin natin pag test o pagsubok dito kay Jesus, lagi-laging meron at meron siyang naisasagot na maganda. At imbis na magalit sa kanya yung nagtatanong, is nabibilib pa sa kanya o namamangha, diba? Pero sabi nga, don't be impressed with good words or yung mga magagandang explanation, diba? Kundi tingnan natin yung puso at hangarin ng tao sa kanyang ginagawa, diba? Sabi nga, kailangan daw mas marunong kang makinig. Ayan, mas marunong kang makinig bago ka magsalita, diba? Halimbawa, there is a person who open up to you about mga bagay-bagay, diba? Mga personal, mga tungkol sa love life, diba? Or kahit sa nila, spirituality. Sabihin ng gano'n, parang sabihin niya, alam mo sis, or alam mo bro or brother, sobrang pinanghihinaan ako ng loob ngayon kasi marami kang pinagdadaan ng mga pagsubok, mga problema sa buhay, diba? Mga trials. Pero, ano ba ang dapat kong gawin, diba? Yung, kapag halimbawa nagtanong ng something like that sa yung isang tao, syempre, ikaw, mag-ask ka muna ng guidance kay God. Yung mag-pray ka muna, God, ano ba yung, kahit pa simple lang, ano ba yung pwede kong may advice or may ibigay na payo dito sa aking kapatid na ito, diba? So, sa akin, ayan, dahil syempre, alam niyo naman, nag-YT tayo or nag-YouTube, diba? There is one supporter natin dyan na nag-express siya ng kanyang saloobin. Diba? So, pinakinggan natin, binasa natin yung kanyang mga commentation. Diba? Sabi niya, alam mo sis, may pinagdadaanan ako ngayon. So, sabi ko naman, kahit ako din naman, bilang tao, may pinagdadaanan din ako. Normal din tayo na tao. So, hindi tayo perfect, pero the joy of the Lord is our strength. Kaya, kahit dumaan ka man sa mga pagsubok o problema, alam mo na hindi ka iniiwan, ni pinababayaan ng Diyos. Kaya, you still have joy, diba? Yung overflowing joy that comes from the Lord, diba? So, sabi niya, ang problema niya is, merong, kasi kakapanganak pa lang niya, mga a few months pa lang. So, kakapanganak pa lang niya, tapos yung anak niya is, merong deficiency, ayan, may depekto. So, ang nangyari yata is merong scoliosis ang kanyang anak sa buto. So, that means, yung kanyang, what we call this, spinal cord is malamang parang siya, hindi siya straight. Kumbaga, parang naka-letter S. Kasi scoliosis is ganun. Alam ko naman, syempre, medyo nakapag-aral tayo ng nursing. Kasi meron ding lordosis. Ayan, lordosis. And, ayan. So, yung sa kanya is scoliosis. So, parang pa-letter S yung pagkaka-curve ng bone ng structure ng kanyang anak, diba? So, parang napatanong siya kay Lord na, Lord, bakit naman ganun ang nangyari sa baby ko, diba? Sa anak ko. So, ang wisdom na ibinigay sa atin ng Lord is ng kagaya ng, ang kinote ko sa kanya is yung Bible verse na sinabi ni Paul. Ayan. So, si Paul bilang isang successful, tanyag na apostle or disciple ng ating Panginoong Yesus, meron siyang ipinag-pray sa ating Panginoon
Diba? Parang kagaya ng ating Panginoong Yesus, Ama, kung maaari po itanggalin niyo sa akin ang kopa ng yung syempre, malapit na kasing ipagkanulo ang ating Panginoong Yesus. So talagang lumuha siya na hanggang lumuha ng dugo sa sobrang hirap dahil alam niya na at nai-imagine niya na kung gaano kasakit or kahirap yung pagdadaanan niya, di ba? Pero sabi niya sa huli, not my will but your will be done, my Father. Ayan. So, syempre, kung ano yung kalooban ng Diyos na mangyari, na kailangan niya maghirap, kailangan niya masaktan at mamatay. Dahil after naman nun, after 3 days, ay mabubuhay siyang muli. So, ang ini-advise ko naman sa ating kapatid na ito is si Paul bilang, yun na nga, sobrang successful siya, 'di ba? Matalino, talagang marami siyang nasulat na mga book in the Bible ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Pero meron siyang ipinagdadasal na Panginoon, torn in the flesh. Kumbaga, pwede siyang merong may kapansanan sa panglabas, kapansanan sa pag-uugali, or kapansanan sa spiritual, 'di ba? So hindi totally inendent doon kung ano yung kapansanan na yun ng or nais ni Paul na tanggalin sa kanya ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Pero ang sinagot ng ating Panginoong Diyos kay Paul is hindi ko 'yan tatanggalin sa iyo dahil sa thorn in the flesh mo na yan is dyan mas mahahayag yung kabutihan ng Diyos sa iyo, 'di ba? So kagaya ni Nick Bujicic, 'di ba? Yun yung isa din na in-example ko kay sa kapatid natin yan or sa supporter natin na yun sa YouTube na si Nick Bujicic, 'di ba? Wala siyang kamay, wala siyang paa, 'di ba? Syempre, kung iisipin mo, he have many reason to be angry to the world and to God, 'di ba? Na Lord, bakit niyo naman ako nilikang ganito? Walang paa, walang kamay, 'di ba? Ano pa ang magagawa ko sa buhay ko nito, 'di ba? Pero the moment na na-realize at nangusap kay Nick ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? Kasi napanood ko rin yung preaching niya sa CCF, yung kanyang patuto as a motivational speaker is kumbaga nung kinausap siya ng ating Panginoong Diyos na kahit may ganyan kang kapansanan, kahit may ganyan kang thorn in the flesh na in the physical, gagamitin kita, 'di ba? So, dahil sa pagiging walang kamay at walang paaninig, siya ay ginamit ng Diyos bilang maging tagapag-motivate ng lahat ng mga tao, especially to the person who is experiencing or having that kind of kapansanan, disability, or walang paa o walang kamay, 'di ba? Na grabe, nakakabilib naman siya kahit wala siyang paa o walang kamay, pero mas talo niya pa yung mga taong may kamay at may paa na hindi naman ginagamit para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? So ayan, yun yung ibinigay nating advice na kumbaga makinig tayo, 'di ba? If any person open up about his or her problem, ayan, pakinggan muna natin pagkatapos ask the guidance of the Holy Spirit and our Father God kung ano yung maibibigay nating magandang payo at nakaka-encourage sa ating kapwa para sila ay hindi mawalan ng pag-asa. And then, after nating mabigyan ng payo ang ating supporter na yun sa YT or sa YouTube, ay gumaan yung kanyang pakiramdam na sabi ko, sis, ang anak mong yan ay magiging buhay na patotoo kung gaano kabuti ang Diyos, 'di ba? Na hindi kagaya ng iba na hindi na ipanganak ng mga sanggol, pero siya sa kapansanan niya, merong gagawin ang Diyos sa buhay niya para yung kapansanan niya yun or disability is maging strength niya, 'di ba? Sabi nga, the moment that we feel that we are weak, diyan tayo palalakasin ng ating Panginoong Diyos. So, mga po may natutunan kayo sa ating share na devotion video ngayon. At bukas pa muli tayo mag-devotion. So, as of now, let us all end up into prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon, ng habang buhay, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ituro nyo sa amin, Panginoon, na kami ay maging taong willing, Panginoon, na makinig sa bawat mga sasabihin ng aming kapwa, Panginoon. Ito man ay mga problema, ito man ay mga
pagtatagumpay o kaya kaligayahan, Panginoon. Ano't ano man po ito, Panginoon, hayaan niyo po kami na willing makinig muna, Panginoon. At kung kinakailangan na bigyan namin ng payo ang aming kapwa na nagmumula sa inyo, Panginoon, ay ito nawa ay makapagpagaan ng kanilang pakiramdam, Panginoon. Nang sa gayon, kung sa pakiramdam nila, Panginoon, ay parang patay na sila, Panginoon, dahil nawawalan na sila ng pag-asa sa buhay. At may mga tanong kung bakit nangyayari sa kanila ang mga hindi inaasahang mga bagay na yun, Panginoon. Help us, Lord God, to be a channel of blessings, ng pagbibigay ng advice, Panginoon, na makakapag-uplift sa bawat kapwa namin, Panginoon, upang sila ay muling mabuhay, Panginoon. Dahil sinabi nyo nga sa inyong salita, kayo ang Diyos ng mga buhay, at kahit sino man na parang may mga patay na espiritu, Panginoon, ay muli ninyong bubuhayin. At nawa, Panginoon, kami ay maging kasangkapan ninyo, Panginoon, upang maging ehemplo at templo, Panginoon, ng pagbibigay ng relief, Panginoon, sa mga nabibigat ang puso ng aming kapwa, Panginoon. At dinadalangin po namin, Panginoon, kung sino man ang mga dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal na problema, ito man ay sa utang, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, mga balaking ipatayo, bilihin, Panginoon, at magamit na mga sasakyan o negosyo, Panginoon, at pagawaing mga simbahan o mga Bible study area, Panginoon, para sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo o mabuting balita, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for each and every need of every one of us, Panginoon. At kayo din po, Panginoon, ang mga dumadanas, Panginoon, ng mga sakit o karamdaman, Panginoon, ito man ay malubha o hindi malubha, Panginoon, physical, emotional, o spiritual, Panginoon, alam namin, Panginoon, na pagagalingin ninyo, Panginoon, may ibang mabilis, may ibang matagal, Panginoon. At kung ang magiging solusyon, Panginoon, pagkatapos ipanalangin ay sila, Panginoon, ay kailangan na magpahinga at bumalik sa inyong kaharian, Panginoon, ay maluwalhati sana at maluwag sa kalooban na matanggap, Panginoon, ng mga mahal nila sa buhay na maiiwan dito, Panginoon, na yun na talaga ang best solution o kagalingan para sa kanila, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming socially na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon, aming mga kaibigan, kapamilya, ka-churchmate, ka-klase, Panginoon, mga amo, Panginoon, at mga empleyado, Panginoon, at ano pa man na mga pakikisalamuha sa aming kapwa bago pa lang makikilala, makakachat, Panginoon, makakausap sa cellphone o kahit anumang social media, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Strengthen us, Lord God, na maging buhay na patotoo ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, at kung paano kayong kumikilos sa pamamagitan ng bawat isa sa amin, Panginoon. If we are willing to obey, if we are willing to help, if we are willing to connect with each person, Panginoon, alam po namin kayo na kayo mag-i-strengthen sa amin, Lord God. At gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pastors, priests, mga evangelists, mga missionaries, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na kagaya ng inyong lingkod, na ninanais, Panginoon, na marami ang mabahaginan ng inyong mabuting balita, Panginoon, marami ang mapuntahan ng mga social media namin, Panginoon, na iba't ibang bansa, iba't ibang lugar, Panginoon, maging ang mga lugar, Panginoon, na mahirap mapuntahan, walang mga kuryente, Panginoon, o walang connection, Panginoon, sa social media, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, now you will provide for the transportation, for the needs of every family of the pastors, Panginoon, at lahat ng mga ginagamit, Panginoon, para mas marami, Panginoon, ang maakay na kaluluwa patungo sa inyo, Panginoon, upang malaman nila, Panginoon, ang kanilang salvation, ang kanilang pag-ibig, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, ang pagpapatawad sa bawat nagkakasala sa amin, Panginoon, at ang maging kaligayahan, Panginoon, na mag-disciple ng aming kapwa, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, that you will give us the boldness, Panginoon, the courage, Panginoon, para maibahagi sa iba, Panginoon, ang napakabuti niyong balita, Panginoon, na dapat ay maabot ang lahat, Panginoon, at maturuan at tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na lagi kayong gagamit ng iba't ibang mga sitwasyon, mga tao, pangyayari, o kahit hayop man yan, Panginoon, ay pwede niyong gamitin, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Lord God. Kaya alam namin na gaano man katigas ang puso o isip ng isang tao, Panginoon, ay mahihipon niyo siya
upang lumambot ang kanyang puso at tanggapin kayo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa bawat mga bansa, Panginoon, lalong higit ang aming bansang Pilipinas, ang Israel, Panginoon, na inyo chosen nation, Panginoon. We pray, Lord God, na mula sa pinakamataas na pinuno, Panginoon, Presidente, Prime Minister, Panginoon, o leader ng bansa, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas ng lipunan, Panginoon, ng mga pamilya, Panginoon, that every family will pray for each other, love each other, forgive each other, Panginoon, at magtutulungan, Panginoon, upang mapaunlad ang buhay at pamumuhay ng bawat isa, Panginoon. Let there be unity, let there be peace, let there forgiveness, Panginoon, at wag na po sanang magkaroon ng mga war, mga crime, Panginoon, mga pag-aaway-away, pagkakagalit, Panginoon, lahat ng mga sigalot, Panginoon, lahat ng mga galit, inggit, Panginoon, o mga pagkakampi-kampi, Panginoon, ay aming binawasak, Panginoon. And kayo, Panginoon, ang tutunaw sa mga ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, we will have the same heart, Panginoon. Same like you, same like your Son, Jesus Christ, Panginoon, na magiging maawain kami, mapagmahal at mapagpatawad sa aming kapwa, Panginoon. Dahil gayon din niyo po kami pinatawad, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat mga tao, Panginoon, na magiging maunlad ang bawat mga bansa, Panginoon. Walang magugutom ng mga tao, Panginoon. Ngunit lahat, Panginoon, ay maipoprovide at mabibigay sa bawat isa, Panginoon. Gayon din, Panginoon, hayaan niyo po ang aming bawat buhay, Panginoon, ay mag-shine. Let us be the light and salt to this world, Panginoon. Dahil sa wisdom, sa love, Panginoon, sa mercy, and your grace, Panginoon, na ibinibigay sa amin, Panginoon. Let us share this to each and everyone, Panginoon, na makakarinig o makakabasa ng aming mga mensaheng ito, Panginoon. Ikaw po ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at ang mga secret petition ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na kayo lang ang may kakayang sumagot nito, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.